Bukod sa pinsala sa ari-arian, isa sa mga dinadala ng mga biktima ng kalamidad ay ang trauma. Upang makalimutan ang mapait na pinagdaanan, isa sa inirekomenda ng mga eksperto ay ang arts therapy. Kung paano ito, alamin natin mula kay Tina Pagibitan. Ang arkitektura ay isang uri ng sining. Sining na madalas ay hindi nabibigyan ng higit na pansin, lalo na nga raw sa panahon ngayon. Noong nakaraang taon kung saan dumanas ng sunod-sunod na kalamidad ang bansa na ang lindol at mga bagyo, maraming gusali ang nangasira. Walang pinatawad, mapadaang taon man o mapabagong mga gusali. Sa mga susunod na buwan, arkitektura rin ang gagamiting paraan ng National Committee on Architecture and Allied Arts upang alisin ang takot at pangamba ng mga biktima ng kalamidad. Apart from, of course, advocating yung the need to preserve our built heritage, we also need to look into our architecture, how it will cope with environmental change. Then we have an arts therapy program wherein we will use architecture and interior design as a mode to heal people from Tacloban and Bohol. Devastation, hindi mo na marireconstruct yung simbahan. Through the debris, how will you reconstruct the memory of the people? So gagamitin mo yung place to invoke memory. Ito ay alinsunod sa pagdiriwang ng National Arts Month na naglalayong ipaalam sa kabataan ang halaga ng mga struktura. Una rito upang kilalanin ang natatanging kontribusyon ng mga arkitektong Pilipino sa bansa, partikular na si Jose Maria Zaragoza na kilala sa kanyang modernism ideas. Isinapubliko ang kanyang mga likha sa Universidad ng Santo Tomas. Sa mga disenyo ni Zaragoza ang Quiapo Church, Santo Domingo Church, National Museum, Meralco Building at marami pang iba na karamihan ay mga simbahan. So he was ahead of his time. But most of his buildings are forgotten by today's generation because hindi naman masyadong naalagaan. At saka, ang modernism kasi hindi siya kinoconsider na heritage ng Pilipinas. So, di ba, laging lumang simbahan, But these buildings helped us define our nation. Nagpapasalamat naman ang pamilya ni Zaragoza sa nasabing exhibit na mga likha ng kaanak. Tiyaga at dasal daw ang susi sa matagumpay na arkitektura. Maganda itong oportunidad na makita ng kabataan, lalo na nung unang panahon, yung panahon na yon, talagang walang computers, so lahat ng drawing talagang mano-mano, so talagang mga kamay lang at pag-iisip at kanilang creativity, yun yung nag-udyok talaga sa kanila para gumawa ng mga struktura. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.